So what's up mga Otits? Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to mga Otits, nandito po tayo sa Bisita San Rafael, Bulacan para bisitahin mga Otits ang grupo ng mga breeder dito na may ginagawang mabuti sa kapwa kaya inuulan ng biyaya. So yon mga tito, pasukin na natin kung ano ba yung mga isdang makikita natin dito sa loob. Tara, samahan nyo ako mga Otits. So yun mga tito, nandito na po tayo at kasama na natin yon yung mga ka-Otit natin. Otit! Kamusta? Okay naman, Otits. Okay naman. Goods. Welcome sa San Rafael, Bulacan. Yun kasama natin mga Otit yung Northern. Northern Beta Alliance. At yun, kasama natin si Otit, Jason. Si Otit, Reggie. Jeric, yun. Otit, medyo malayo-layo din yung Bulacan. Lahat din talaga. Kamusta naman ng bagyo, Otit? So far kung makikita mo yung lugar, medyo natanggal yung mga yero natin sa lakas ng hangin. Pero so far wala naman tayong naging casualty sa mga beta natin at sa mga ibang alaga nating isda. Hello everyone, I'm Mr. Jason Oray from San Rafael, Bulacan, breeder of beta and guppy. Nag-start ako mag-breed ng beta since pandemic. Kasi dami ko nakikita mga vlogger tulad ni Otits, napapanood ko, so na-challenge ako. Na-challenge ako paano mag-breed. And yun, nakapagtanggumpayan ko naman. Sa unang pair ko ng beta, nakabili kasi ako ng isang pair nun. Kung hindi ako magkakamali, nabili ko siya for only 500 pesos per. Naparami ko siya. Doon ako nag-start sa pair ng Nemo Candy na yun. Yun. Naging presidente na rin ako ng ginawa naming grupo kahit maliit pa lang yung grupong tinatag ko, yung Northern Beta Alliance. Kaya siya naging Northern Beta Alliance kasi yun na rin naging marketing name ng pag-iisda ko, yung Northern Beta. People know me as Northern Beta nga pala. Ayun, nabuo siya since nung naghahanap ako ng mga tank maker na makakamura. Nakilala ko yung isang kagrupo ko, si Reggie, na isa sa mga dating breeder na. Mga kumbaga veterano na sa pagbebeta. Yun, hanggang sa nahimo ko siya na bumalik sa pagbebeta, nag-share ako sa kanya ng mga konting materyales para maparami niya. And so, yun, the resistor na nga, yung dumating na paunti-unti yung mga nagiging kaibigan natin sa paghahabi kasi ang dami rin dito, kumbaga katulad ko, naghahanap din ng mga kaibigan tsaka ka-team. Dumating na sila, yun paunti-unti, pero hindi naman lahat yun tinatanggap namin sa grupo namin kaya hindi pa kami ganun kaagad dumadami kasi by selection ng pagpili namin, yung talagang hobbyist lang talaga tsaka yung talagang talaga siya sa ginagawa niya, yung gustong-gusto niya talagang ginagawa niya. Otit, bago tayo magsimula, Otit, bilang grupo, Otit, paano bang tumatakbo yung grupo niyo, Otit? Ako kasi as head ng grupo, binibigyan ko sila ng iba't ibang tasking nila. For example, kay Reggie, siya yung pinaka-main breeder ko talaga dito sa grupo kasi nga, sa part ng trabaho, almost 1 week ako nawawala. So sa kanya ako pinagkatiwala yung breeder. At the same time, ganoon din yung ginagawa ko sa iba. So yung mga breeders mo, Otit, kinakalat mo sa kanila? Oo, nakakalat lahat ng breeders natin sa ngayon. Paano yun, Otit, kapag malaki na? Babalik nila sa akin. In return, yung sales nun, magkakaroon din sila doon. Halimbawa, kung magkaroon ng sales ng 100 na pairs, yung 70% sa kanila, yung 30% sa akin. Si Otit, eto. Anong ginagawa mo dyan sa dulo? Eto, si Otit, ano namang role ni Otit? Taga-breed. May sarili ako rin shop sa amin. Groomer din. Tsaka Chubby seller. Tapos si Otit, breeder, tsaka tank maker. Tank maker. Siya tank maker ng grupo. Okay, di syempre mga Otit, alam ko ito na yung gusto nyo. Gusto nyo nang ikutin tong facility ng Otit. Otit, ano ba yung mga makikitang beta dito? Marami tayong ngayon. Ngayon, merong mascot, may yellow pansy, may AOC, may mga crown tails din tayo. Yung mga FCCPs, tsaka may platinum white. Yun. Avatar, meron din tayo nun. Tsaka pero mas marami kong makikita dito, mga Nemo tsaka mga multicolors. Kasi yun nga, sabi ko nga sa dati pa, mahilig talaga ako sa mga iba't ibang kulay ng mga isda. Ito sa inyo, ako nga pala si Reggie Garcia, tank maker, breeder ng beta dito sa Baliwag. Nag-start ako noon 2015. Nag-start yun sa anak ko, actually.
nagpabili lang siya ng beta sa akin. Wala akong interest sa isda. Sabi niya, Daddy, bili mo ako ng ganito, ng beta. O sige, pag sweldo ko, bibili kita. Dumating ngayon yung sweldo, binili ko siya ng beta, naganap ako ng pet shop na mabibilan. Ayun, nakakita nga ako. Pagpunta ko dun ngayon sa may shop, nakita ko, sabi ko, ang ganda pala ng beta. Sabi ko, instead na isang beta lang yung iuwi ko, nag-uwi ako ng 8 pieces na beta dahil nagandahan niya. Nag-start na nga, pag-uwi ko, tuwa yung anak ko. Ang problema naman, yung paglalagyan. Wala ngayon ako ng beta tank kasi out of the budget yung paglalagyan yung beta tank. 100 each pa yata yung benta nila dati sa beta tank. Sabi ko, marami ako nakikitang salamin sa daanan. Bumili na lang ako ng glass cutter. Ayun, pag uwi ko, nilagay ko sila sa sa mga kupita. Kupita na lalagyan ng alak. Ayun, doon ko sila nilagay. Kinabukasan, hindi ako nag-OT sa trabaho. Nagawa naman ng 8 pieces na beta tank. So, Otit, syempre kada punta natin sa mga breeder, gusto rin makita ng mga manonood natin, ng mga ka-Otit natin yung mga setup nila. Otit, paano nabuo yung ganitong konsepto ng setup? Ito kasi kung makikita nyo, outdoor setting ako eh. Kasi kung gagamit ako ng mga tanks, masyadong malamig, kawawa yung isda. Makikita nyo sa umaga, may pag, tas yung moist ng niya. Ng Talaga nagpapag pa dito? Nagpapag dito sa sobrang lamig. So nakita na ko tong plastic ng Wilkins. Una sa lahat, mura lang, 5 piso lang sa junk shop. Yung pintura naman, pagka bumili ka almost 200 pesos, hindi mo mauubos siya sa 100 pesos ng Tsaka yun nga, hindi siya inaano ng lamig, hindi siya pinapasok ng lamig. Tapos may mga overflow na lang dito? Yun, para kahit umulan, hindi siya tatalon. Dito, Otit, ilang beses ka naman nag-water change sa ganitong galon lang? Once a week. Once a week? Kasi busy rin sa trabaho, gano'n? Busy sa trabaho. Pero ilang beses ka nagpapakain pag mga ganito naman? Depende sa panahon, pagka taglamig, yung mga FCCPs sa ating mga HMPKs natin, siya, once a day lang. Pero yung mga kasi, yung mga long pins natin, kamukha ng mga mustard natin, tsaka mga mascot, hindi siya pwede ng hindi siya pwede ng once a day lang eh. Oo. Kasi nagte-tailbite siya, kawawa. Kinakain yung buntot? Oo, yan, kung makikita nyo mamaya. Isa sa mga pinamalaking failure ko dito, syempre yung nag-fail ka sa pag-breed. Kasi sa totoo lang, madaling mag-breed, pero mahirap magpalaki ng fry. Totoo, siguro naka 6 times ako bago makabuhay ng fry. Kasi sa totoo lang, kung anong ginagawang eksperimento ginagawa ko eh. Isipin mo, unang feed ng fry ko noon. Kasi sa totoo, wala talagang alam eh. Zero knowledge, kung di lang nakakapanood ng mga vlogs. Pinakain ko siya ng tubi. Nung namatay yung tubi doon sa tank na pinaglagyan ko ng mga fry, yun, kasabay na rin silang namatay. Malaking bagay yung internet eh, sa totoo lang. Sa dami mong mapapanood, marami kang matututunan eh. Nasa iyo na lang kung kukunin mo lahat. Alamin mo kung tama ba yung ginagawa nila o mali ba. Ngayon, kung tama naman, pwede mo siyang i-keep para makatulong sa pag-breed mo. Kung mali naman, pwede mo siyang alisin. At yung mga bagong pang matutunan, idadagdag mo lang sa mga knowledge na nakuha mo before. Ito, Otit, yung nag-tailbite mo? Ito. Ayan Mascot? Mascot. Kawawa nga siya eh. Kasi sa taglamig talaga, ang ginagawa ko, once a day na lang ako nagpapakain. Kasi mahina na nga yung nila, panunaw nila, especially pagka medyo tumatanda na sila. Mahirap tumunaw. Iniwasan din natin magkasakit syempre yung mga betas natin. So, pinakain mo siya ng isang araw lang? Isang araw lang. Isang beses? Oo, isang beses lang. Ganun yung nangyari. Kawawa. Grabe, kaya ngayon, talagang twice a day ko na siya kung pakainin. Pinakamahirap palagaan talaga long fish at mga crown tails. Yung mga half moon, crown tail. Yun, totoo yun. Napakahirap nun. Hindi ka mukha ng mga HMPKs, parang nag-aalaga ka na lang ng mga kumbaga normal na lang. Hindi ka mukha ng mga long fins. Napakahirap kasi uso yung tail bite eh. Sa mga crown tails naman, nagki-curly naman yung mga nila. Yung mga stalks nila. Kulang sa protein na, Otit? Hindi naman siya masasabing kulang sa protein kasi kung sa pagkain lang naman dito, sagana kami sa protein ng pagkain. Ang problema kasi, pagka na-stress sila, yung nagiging problema dito. Nung dumating yung mga materials ngayon, sa akin binagsak. Sabi niya, ayan, mag-breed ka na. Bahala ka na dyan, basta balitaan mo ako kung ilan yung mabubuhay mo. Buhay naman kami ng fry. Ngayon, may mga pang-grow out na kami, may mga by December siguro, may mga pang-out na rin kami na iba-ibang strain.
once na nag-itlog na siya, one day, tatanggalin ko yung female, kinabukasan tatanggalin ko na yung male. Hindi ko naantay na mag-free swim. Kasi mag-free swim at mag-free swim naman yan kahit wala yung male. Tapos, after 4 days, BBS. BBS siya ng 4 days, tapos puro mo na hanggang 10 days. Tapos, grow out. Grow out na siya sa reptab. Pag-project ng beta. Ngayon, may pina-project kaming beta. Super black siya na cross sa pure metallic na copper. Metallic na parang gray na kulay. Pinubalak namin ni Cross. Ang target talaga mapalabas is black na metallic. Yung makisap siya. Shiny na super black. On process pa. Hindi pa siya, wala pa siyang first batch. Kumbaga, nag-aantay pa kami ng grow out ng mga breed namin ng dalawang para yun yung sasalpukin namin. Yan, bukod sa beta, meron tayong mga guppies dito. May 7 strains of guppy tayo na pinararami dito. Yun nga, kung makikita ninyo, outdoor setup tayo pero wala tayong casualties yan kahit tumaro o umulan. Otit, kahit umuulan, syempre yung ulan, Otit, may acid eh. Eto ba, kinabukasan, Otit, pagkatapos umulan, mag-water change ka? Hindi, wala Otit. Yun ang sekreto natin dyan. Ano yung pinaka nagiging sikreto mo dyan, Otit? Bakit hindi ka Kasi marami sa atin, nagkakaroon ng casualties. Syempre, may acid yung ulan. Tapos, ang ginagawa naman ng iba, nag-water change kinabukasan. Ikaw, Otit, para sa'yo? Walang water change. Yung mga water plants lang. Yan kasi napag-balance nila sa ecosystem nila. Sa ecosystem, Otit. So, itong mga water plants, Otit, ito yung ginagamit mong matinding technique. Yan. Totoo yan. Sa mga newbies na gustong mag-gapi na outdoor setup, water plants lang. Tapos, eto, Otit, ilang strain yung meron tayong gapi dito? May 7 strains of gapi tayo dyan. May albino tayo dyan. Mayroon tayong Lugas, may YKC, may MRL, may PBM, may Black Knight. Tsaka meron tayong P-Dirt. Ayun, hindi lang natin mapukusan, Otit, ng sobra kasi syempre medyo madilim-dilim na. At syempre, napasarap tayo sa matinding kwentuhan kanina, Otit. Ayan. Otit, may mga pang-out ka na ito. So far wala pa kasi gusto ko yung ilalock gis ko muna siya na para sa akin lang muna eh. Pero siguro by the end of this year mag-out na tayo ng mga guppies. Tsaka yun nga, meron din tayong ginagawa mga charity programs sa mga orphanage. Nagbibigay tayo ng tulong sa mga batang mga nasa bahay ampunan. Ito ginawa ko na to before eh. Hindi lang nung nagbebeta ako. Ngayon, nung nag-start na ako mag-isdas, naisip ko siya, malaking bagay ito para makatulong sa pagbibigay ng tulong sa mga bata. Kasi sa totoo lang, yung gatas lang, mapagbigay ka lang ng ilang gatas sa mga bata na yun, yung malaking bagay na sa kanila yun. Sa totoo lang kasi, yung government natin, hindi naman sa inaano, hindi naman minsan nakikita lahat yun. Kapag as a private individual, may sobra naman ng konti sa bulsa ko, nagbibigay tayo ng konting tulong sa mga bata. Yun, nga pala, humingi rin pala ako ng suporta mula sa mga players natin sa raffle and bidding GC na ginawa ko. This coming November, magkakaroon tayo ng charity raffle para naman yun sa mga bata sa bahay ampunan. Hindi ako makikinabang nito, kundi yung mga batang kapuspalad sa bahay ampunan na mabibigyan natin ng malaking tulong na para sa kanila to eh. Sobrang saya na nila nun, kahit hindi na tayo magbigay ng anumang material na bagay. Yung gatas lang na magsusupply sa kanila sa araw-araw nilang iinumin is malaking tulong na sa mga batang bibigyan natin sa orphanage. Para sa naman tong mga tubo na nandito? Yan, ang inspiration natin dyan is si Kuya Lito. Napanood natin sa YouTube yung mga overflow natin, yung mga DIY na overflow natin. So, Otit, pag umabot na dito yung tubig, tama ba? Oo. Pag umabot na dyan, Sa labas yan. tatapon na sa labas. Matik yan. Pero wala naman siyang nahihigop na mga isda. Wala Otit, kung makikita mo may mga harang yan ng mga foam. Dito sa pinakaloob. O, dyan sa pinakaloob. So, yun, Kasi ayoko rin na magkaroon ng casualties talaga eh. Ganun ko kamahal yung mga alaga ko eh. So, nandito yung hindi natin masyadong makapa, pero meron daw foam sa loob mga Otits. Hindi natin kakapain yan kasi baka syempre may mga alcohol yung kamay natin. Ayan. So, Otit, ito naman yung breeding cage. Technique naman yan sa mga albino. O sa mga albino para hindi nila kainin yung mga yung mga prey nila. So, ito mga Otits, makakapagparami kayo ng gusto ng gapi. Otit, sa paggagapi ba, Otit, talagang mabilis ba magparami ng gapi?
Mabilis magparami, pero syempre, hindi lahat ng lalabas quality. Although bumili ka ng mamahalin na materyales, hindi lahat lalabas quality. Maganda kung mag-start na kayo sa quality kasi una, parehas lang yan napakain. Parehas lang ng hirap sa pagpapalaki. Ang factor kasi niya kasi bibili kayo ng pet grade, i-breed nyo. Ang babalik lang din sa inyo is kung magkano yung kuha nyo or mas mababa pa. Hindi katulad sa mag-i-invest kayo sa magandang quality ng beta. Maganda yung ilalabas, mas mataas yung percent ng ilalabas niya na mga show potential, mas maganda yung market. Ang main goal talaga namin is yun nga, makatulong sa mga bata na nasa orphanage, makatulong sa mga kapwa hobbyist natin na nag-iisda na nasalanta ng bagyo. Yun nga, tulad ng nakaraan, meron tayong dinonate na mga isda para dun sa may tropa natin na nabaha. Na-wipe out yung mga isda niya. At sa team naman namin, isang ano pa rin, market price ng beta, hindi natin pababain. At saka yung quality pa rin ng isda. Mga payo ko na lang sa mga newbies, wag niyong bibibihin yung mga ano nyo, yung mga isda nyo. Kasi ako ewan ko lang, sa akin effective yung ganun eh. Never ako nag-baby sa mga alaga ko. Pero sa ano naman, wala naman silang naging casualties eh. Kahit umulan. Kahit umulan. Binagyo na nga ako, wala pa rin naging casualties sa akin eh. Yun nga pala, sa mga gusto magpaabot ng tulong, sumali sa aming Raffle GC, PM nyo lang ako sa aking Facebook account na Northern Beta at saka sa page ko, The Northern Beta. Ito na po natatapos yung vlog na, ay hindi pa natatapos mga otits kasi babalik pa tayo dito sa norte, dito sa Bulacan. At syempre mga otits, maraming salamat mga tito. Otit Jason, yan. Maraming salamat sa inyo. Otit, saan ba kayo pwedeng makontak, Otit? If ever may mga gustong bumili ng mga beta nyo. Ayun, pwede nyo kayong message sa aking Facebook page, The Northern Beta. Meron din akong Facebook account, Northern Beta. At nyo ako, okay lang naman yun. Mga tito, alam nyo, maganda yung inaano nila kasi syempre yung mga bidding, syempre mananalo na kayo sa bidding at syempre yung fund. Ito sa mga magandang napuntahan ko na breeder kasi talagang nakakatulong siya sa kapwa natin eh. Di ba? Ano masasabi mo, sir? Shower! Otit, shoutout ba kayo mga gusto kayo shoutout dyan? Shoutout sa Northern Beta Alliance. Ayun Tsaka na. kung kailangan nyo ng tackmaker, Bulacan area, andito lang ako. Chat nyo lang ako. Reggie Torres Garcia. FB page mayroon ka, Otit? Wala, Facebook lang. Facebook lang. Ayun, shoutout nga pala sa Northern Beta Alliance saka sa Northern Beta Raffle Bid and Bidding GC. Sana sumupporta kayo lagi kasi lahat ng mga perang tinatayanin nyo sa akin is may magandang kayo napupuntahan. Ginamit na instrumento yung Northern Beta Alliance, mga otits. Ito na ang malaking tanong. Kung ang tawag sa nag-groom ay groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! 1, 2, 3, shower! Kita-kits mga otits sa susunod na vlog dito sa Norte. Salamat. Fish!